Nakalaylay na ba ang mga dahon ng kamatis ninyo at ang mga pipino ninyo sa taniman mukhang matamlay na rin? Totoo, kaibigan ng hardinero ang sikat ng araw, lalo na sa panahon ng tag-init. Pero minsan, ito na rin ang nagiging dahilan ng paghihirap ng ating mga tanim. Ngayon, pag-uusapan natin ang AIGS na mabisang paraan para masagip ang inyong mga tanim sa panahon ng matinding init. At manatili hanggang dulo ng video na ito dahil may isang paraan dito na baka magtaka kayo. Pero subok na ito at napaka-epektibo. Kayang-kaya nitong sagipin kahit ang mga arte o mapili na tanim. Pero bago tayo dumako sa mga tips, alamin muna natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa mga tanim natin kapag sobrang init. Kapag sobrang taas na ng temperatura o tinatawag nating sobrang init, hindi lang basta natutuyo ang mga tanim. Parang nagiging stress sila at para makatipid sa tubig, isinasara nila ang mga stomata. Ito yung maliliit na butas sa kanilang dahon kung saan sila humihinga. Ang epekto nito, bumabagal ang proseso ng kanilang photosynthesis, humihinto ang paglaki at hindi na lumalaki or nabubusog ang mga bunga. Kaya ang layunin natin, paano natin tutulungan ang mga tanim na malagpasan ang matinding init na ito nang hindi sila masyadong naapektuhan. Unang paraan at mukhang halata naman ang tamang pagdidilig. Pero sandali lang, huwag muna kayong magmadali. May sikreto dito na marami ang nakakalimutan at sa huli ay napipinsala lang ang kanilang mga halaman. Kalimutan na ang prinsipyo ng madalas pero kaunti lang. Sa init, ito ang pinakamalalang estratehiya. Bakit? Kapag araw-araw kayong nagbuhos ng konting tubig sa taniman, ang nababasa lang ay ang ibabaw na bahagi ng lupa. Ang mga ugat ng halaman, kapag naramdaman ng basa, doon sila pumupunta, sa mismong ibabaw. At sa ibabaw, naghihintay sa kanila ang nag-aalab na lupa at tirik na araw. Direktang daan, yan patungong kamatayan. Iba ang diskarte natin. Diligan natin ng sagana, pero bihirang-bihira. Halimbawa, tuwing 2 o 3 araw, pero dapat yung sapat para mabasang mabuti ang lupa hanggang 15 hanggang 20 sentimetro ang lalim. Sa ganitong paraan, pinipilit nating lumalim ang paglaki ng mga ugat, kung saan mas malamig ang lupa at mas matagal manatili ang kahalumigmigan. Nakakabuo ang inyong halaman ng malakas na root system at nagiging mas matibay laban sa tagtuyot. At ang pinakaimportante, ang oras ng pagdidilig. Huwag na huwag kayong magdidilig sa tanghali o gitna ng araw. Ang mga patak ng tubig sa dahon ay parang maliliit na lente na nagfo-focus ng sinag ng araw at nagiiwan ng paso. Bukod pa diyan, malaking bahagi ng tubig ay basta lang mag-e-evaporate, hindi man lang makakarating sa ugat. Ang perpektong oras ay maagang umaga, mga bandang 5 o 6. Magkakaroon ng oras ang tubig para maabsorb at haharapin ng mga halaman ang maghapon na malusog at handa. Pangalawang opsyon, gabi na. Pagkatapos, lumubog ang araw. Ang pinakamahalaga, ilagay ang tubig direkta sa ugat, iwasang mabasa ang mga dahon. Kaya ang inyong magiging gabay ngayong tag-init, maaga, sagana at malalim. Pangalawa, at parehong mahalaga, ay ang paglalagay ng mulch. Kung hindi pa kayo nagagawa nito, ngayon na ang tamang panahon para simulan. Maituturing itong malaking tulong para sa ugat ng inyong mga halaman, lalo na sa mainit na panahon. Isipin nyo na parang tinatakpan nyo ang lupa sa paligid ng halaman gamit ang isang protektang pantakip o kumot. Ang layer na ito, na tinatawag na mulch, ay may ilang mahahalagang gawain. Una, para itong takip na pumipigil sa pagsingaw ng mahalagang moisture o tubig mula sa lupa, lalo na sa tindi ng sikat ng araw. Ibig sabihin, pagkatapos magdilig,
mas matagal mananatiling basa ang lupa, kaya mas madalang na lang kayong magdidilig. Pangalawa, at napakahalaga lalo na sa tag-init, pinoprotektahan ng mulch ang lupa laban sa sobrang init. Ang lupang walang takip sa ilalim ng araw ay pwede kasing uminit ng sobra hanggang 50 tapa 60 degrees Celsius na para bang niluluto ang maliliit at sensitibong ugat. Kapag may mulch, mananatiling malamig at komportable ang lupa para sa mga ugat. Ano ang pwedeng gamitin? Halos kahit ano na available sa inyo. Maganda rito ang ginupit at bahagyang natuyong damo, dayami, kumpay, peat o kahit kusot. Ang pinakamahalagang rule dito ay dapat sapat ang kapal ng layer, 5 hanggang 7 sentimetro, hindi bababa. Ito ay isang simpleng paraan ng pag-aalaga sa lupa na malaki ang pakinabang at nakakatipid pa sa inyong lakas at oras. Siguradong magpapasalamat sa inyo ang inyong mga halaman. Pangatlong paraan, paglilim sa halaman. Tulad natin, ang mga halaman ay maaari ring masunog or ma-stress dahil sa tindi ng init ng araw. Mas mabilis itong mangyari sa mga bagong tanim at sa mga may malambot na dahon, gaya ng pipino at litsugas. Malaki ang pasasalamat nila kung bibigyan sila ng kaunting lilim, lalo na sa oras ng pinakamainit na sikat ng araw. Ang tinutukoy nating oras ay bandang tanghali hanggang alas 4 o alas 5 ng hapon, kung kailan pinakamalakas ang sikat ng araw. Sa mga oras na ito, kahit ang pinakamatibay na halaman ay pwedeng manghina o huminto sa pagtubo. Ang layunin natin ay tulungan silang malampasan ang stress na ito. Ano ang pwedeng gamitin? Ang pinaka-ideal ay ang special na shade netting or pantabing na net. May iba't ibang densidad o kapal nito para makapili ka ng akma para sa iyong mga tanim. Pinapababa nito ang tindi ng sikat ng araw, pinapalamig ang paligid, pero maganda pa rin ang daloy ng hangin at hindi nagiging mainit na parang greenhouse. Kung walang ganyang net, huwag mag-alala. Pwedeng gumamit ng mga available na gamit sa bahay. Lumang puting kumot or bedsheet, piraso ng agrofabric, o kahit anong malambot at maputing material ay maganda rin. Pero siguraduhin hindi gagamit ng maitim or plastic na takip para kasing nagsauna ang halaman dyan dahil sa sobrang init. Itakip ang pantakip gamit ang maliliit na arko o patpat para hindi direktang nakadikit sa dahon. Sa ganitong paraan, makakakuha ng pahinga ang iyong hardin sa gitna ng matinding init. Ang ikaapat na payo ay para sa mga may-ari ng greenhouse. Sa tindi ng init, ang inyong greenhouse na noong malamig ay parang paraiso para sa mga halaman ay pwedeng maging parang pugon. Madaling umabot sa 42 or minsan pa nga'y 50 degrees Celsius ang temperatura sa loob. Sa sobrang init, nagiging sterile ang pollen ng kamatis at sili. Ibig sabihin, halos wala ng pag-asa sa mga bunga at magandang ani. Kaya ang pangunahin nating gagawin ay siguruhin ang malawak na ventilasyon. Huwag matakot sa mga bugso ng hangin or drafts. Sa tindi ng init, sila ang pinakamatalik ninyong kaibigan. Mula umaga pa lang, buksan lahat ng pinto, lahat ng bintana, lahat ng pwedeng pagdaanan ng hangin. Mahalaga na siguraduhing may tuloy-tuloy na daloy ng hangin para hindi manatili sa loob ang nakakapasong init. Kung hindi sapat ang karaniwang mga bukas, pag-isipan ng pagdagdag. Halimbawa, pwedeng tanggalin ang ilang piraso ng polycarbonate sheet sa magkabilang dulo ng greenhouse sa panahon ng tag-init. Mukhang radikal ito, pero garantisadong epektibo. Isa pang mabisang paraan ay ang pagpapaputi o paglilim ng bubong ng greenhouse. Pwedeng gumamit ng karaniwang yeso, chalk, o espesyal na pintura panglilim. Ang puting patong na ito ay sasalamin sa sinag ng araw at makakatulong para bumaba ang temperatura sa loob ng ilang grado. Tandaan,
para sa mga halaman, plastic greenhouse, mas mapanganib ang labis na init kaysa kaunting lamig sa gabi. Ang inyong pagiging masikap sa pagbebentila ay siyang susi para sa magandang ani sa hinaharap. Panlimang punto, mga pantulong laban sa stress. Isipin mo, yan parang bitamina para sa iyong mga halaman kapag sila ay nahihirapan. Kasi ang tindi ng stress na dala ng init at tagtuyot ay talagang nagpapalakas sa halaman na gamitin lahat ng resources niya para lang mabuhay sa halip na lumaki at mamunga. Napakaraming mapagpipilian ngayon sa mga tindahan nitong mga katulong na ito. Hanapin mo yung mga produktong may sangkap na amino acids, extracts ng seaweed or silicone. Magkakaiba sila ng paraan pero iisa ang layunin, tulungan ng halaman na mas madaling malampasan ang mahihirap na kondisyon. Halimbawa, ang amino acids ay parang handa ng bloke na pwedeng gamitin agad ng halaman sa pagbuo ng mga selula nito. Hindi na kailangan pang gumugol ng maraming enerhiya para gawin yon. Ang mga produktong may siliko naman ay nagpapatibay sa mga pader ng selula, kaya mas makapal ang dahon at hindi agad masusunog o mawawala ng tubig sa ilalim ng sikat ng araw. Paano ito gamitin? Karaniwan, ini-spray ito sa dahon. Mas magandang gawin ang prosesong ito sa umaga o hapon kapag walang hangin. Hindi nito papalitang ang pagdidilig o pagpapalilim, pero napakagandang dagdag ito. Ito na mismo ang first aid na makakatulong sa iyong hardin para manatiling malakas at masigla, handa para sa masaganang ani. Pang-anim, at ito na ang pinakakakaibang paraan na nabanggit namin. Ito ay ang paggawa ng isang reflective na pantakip para sa mga dahon. Medyo tunog pang kalawakan, pero sa totoo lang, simple lang at sobrang epektibo. Ang paraang ito ay makakatulong hindi lang para pababain ang temperatura ng dahon, kundi literal na parang binigyan mo na rin sila ng sunscreen. Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano ito gumagana. Ang pangunahing problema kapag mainit ay ang sobrang pag-init ng dahon. Para lumamig, nagpapasingaw ng tubig ang halaman. Pero kung sobrang taas ng temperatura, isasara nito ang mga butas-butas o stomata nito para hindi mamatay sa uhaw at para bang humihinto sa paggana. Kaya naman, ang layunin natin ay pigilan ang dahon na mag-overheat. Ano ang pinakamagaling sumalamin ng sinag ng araw? Tama, puting kulay. At yan mismo ang prinsipyong gagamitin natin. Gagawa tayo ng napakanipis na puting pantakip sa ibabaw ng dahon na parang salamin na sasalamin sa sobrang sikat ng araw at init. Ang simpleng paraang ito ay makakababa ng temperatura ng dahon ng ilang degree na sa ilalim ng matinding init ay napakalaking tulong. Patuloy na humihinga ang halaman, hindi tumitigil ang photosynthesis at mas komportable ang pakiramdam nito. Susunod, ipapaliwanag namin kung paano mo magagawa ang kakaibang timpla na ito sa bahay. Marami ang nag-iisip na basta diligan lang ng marami ang halaman kapag mainit. Pero, isa yang patibong. Minsan, kahit gaano karaming tubig, hirap pa rin ang halaman dahil tila natutunaw sa tindi ng araw ang mga dahon niya. Kaya, paano kung sabihin ko sa inyo na pwedeng lagyan ng sunscreen ang inyong mga halaman? Opo, tama po ang narinig nyo. Ang tinutukoy natin ay pag-spray sa halaman gamit ang solusyon na gawa sa tisa o kaolin o yung puting luwad. Kapag nabalutan ng manipis na puting patong ang mga dahon, parang may magic na mangyayari. Ang puting kulay kasi, sinasalamin o nagre-reflect ng karamihan ng sikat ng araw at init. Dahil dyan, hindi nag-o-overheat ang dahon, bukas pa rin ang kanilang stomata at tuloy ang photosynthesis. Ang halaman ay nabubuhay at lumalago, hindi nagpupumiglas para mabuhay. Ang simpleng recipe,
100 hanggang 150 gramo ng tisa sa 10 litro ng tubig. Dagdagan lang ng kaunting liquid soap para mas kumapit sa dahon. Ito ay isang napaka-epektibo at murang paraan para iligtas ang inyong ani. Sa kabuuan, para malampasan ng inyong hardin ang tindi ng init ngayong Hulyo, kailangan ng integrated approach. Malalim na pagdilig, pagmumulch, mulching para sa lupa, paglalagay ng lilim, maayos na bentilasyon sa greenhouse, at kung kailangan, mga pampalakas na pwedeng anti-stress. At syempre, para sa pinakamainit na mga araw, ang inyong sariling sunscreen para sa halaman. Salamat sa inyong panunood. Kung naging helpful itong video, paki-like at mag-subscribe sa channel para updated kayo sa mga bagong tips sa pag-aalaga ng hardin. Kayo naman, ano ang inyong sikreto sa pagligtas ng inyong ani mula sa init? I-share nyo ang inyong karanasan sa comments section sa ibaba. Tulungan tayo